Father
Hello mga bata, magandang umaga sa ating lahat. So ang Panginoon ay nagbigay muli sa atin ng panibagong araw upang pasayahin natin ang Diyos. Kaya bago tayo mag-uumpisa, tayo muna ay mananalangin. Kaya ipikit natin ang ating mga mata at iyuko ang ating ulo, tayo manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa oras na ito. Salamat din po Panginoon sa pagkakataon na kayo po ang maitataas sa oras na ito. Guide niyo po ako sa pagtuturo sa mga bata at ganun din po sa mga makikinig na matuto rin po sila katulad po Panginoon ng aming ikukwento ngayong araw na ito. At kayo po ang manguna sa buhay namin. Ingatan niyo rin po ang mga kapatiran po ng simbahan na ito. Patawad po sa lahat ng aming nagawang kasalanan. Thank you for loving us. We love you so much. In Jesus' name we pray. Amen. Okay mga bata, magandang umaga ulit sa inyo. Pero bago yan, para magkaroon tayo ng kasiyahan o kasiglahan, tayo muna ay mag-aawitan. Kaya ating aawitin ang John 3:16. Yung John 3:16. Ayan, yung For God So Loved the World. Okay, mga bata, I know na ito ay familiar na sa atin. Kaya ating aawitin ang For God So Loved the World. Okay, aawitin ko muna ha. For God so loved the world, He gave His only Son to die on Calvary's tree. From sin to set me free, someday is coming back, what glory that will be. Wonderful is love to me. Okay mga bata, ulitin natin ha. Okay, 1, 2, ready, sing. For God so loved the world, He gave His only Son to die on Calvary's tree, from sin to set me free. Someday is coming back, what glory that will be. Wonderful is love to me. Okay mga bata, alam nyo ba na napakaganda ng awitin na yan. Hindi lang siya basta-basta kantahin, kundi yan din ang nakalagay din yan na verse na nasa Bible. Naisipin natin kung gaano tayo kamahal ng Panginoon. Okay? Kaya ngayon naman, ating tayo dadako sa ating memory verse na ang sabi dyan sa Proverbs chapter 22 verse 1, thorns and snares are in the way of the forward. He that keep his soul shall be far from them. Okay, ano ulit yan? Ulitin natin ulit. Thorns and snares are in the way of the forward. He that keep his soul shall be far from them. Okay, kaya alam nyo ba ang ibig sabihin ng ating memory verse? Ay ang memory verse natin, malayo tayo sa kapahamakan kapag pipiliin natin na magki-keep distance tayo sa kanila. Okay? Kaya, lagi nating iisipin na tayo ang Panginoon ay napakabuti sa buhay natin sapagkat andyan siya upang tayo ay proteksyonan ng ating Panginoon. Andoon yung gabay niya sa atin, bawat salita ng Diyos yun yung maglalayo sa atin saan? Sa thorns and snares, sa kapahamakan ng mundong ito. Okay? Sa patibong ng mundong ito, kapag ikaw ay may salita ng Diyos, andoon yung proteksyon ng Panginoon sa atin. Sapagkat kapag may salita ng Diyos tayo, syempre nasa atin ang Panginoon. Andoon yung pagga-guide ng Panginoon para sa atin. Kaya ngayon, tayo na ngayon ay dadako sa ating kwento. Okay. Meron dito sa Luke chapter 15 verse 1 to 7, meron akong ikikwento sa inyo dito patungkol sa the lost sheep. Na kung saan may ang Panginoong Hesukristo ay nandoon siya. Nandoon siya sa mga publicans and sinners. Ayan. Nung nakita niya yung mga publikano at ang mga sinners, siya ay lumapit doon. At nung lumapit siya doon, nakita sila ng mga Pariseyo. At nang nakita ng mga Pariseyo, tinignan na Pariseyo at mga scribes. Sabi ng
sabi ng mga Pariseo at scribes, tingnan mo itong taong to. Lumalapit kit di siya doon sa mga makasalanan at publikano. Bakit kaya siya doon? Nakikikain pa siya doon. At syempre nagmurmur yung mga Pariseo. Syempre, sapagkat Diyos ang Panginoong Hesukristo, tinignan niya sila. Lumapit ang Panginoong Hesukristo dito sa mga Pariseo na siya mga nagmurmur patungkol sa paglapit ng Panginoong Hesukristo doon sa mga publicans at mga makasalanan. Kaya nung lumapit ang Panginoong Hesukristo, nagkwento tuloy itong Panginoong Hesukristo ng parabola sa mga Pariseo. Alam niyo ba na merong isang nagpapastol ng kambing, ng mga tupa. At itong nagpapastol ng tupa, binilang niya ang kanyang mga alaga. At nung binilang niya ang kanyang mga alaga, naku, bakit 99 lang ito? Bakit kulang ito ng isa? At kanyang iniwan ang 99 na mga tupa. Sige, siguro sinabi ng Panginoong ng pastol na ito, nung nagpapastol na ito, diyan muna kayo ha. Siguro ganun ang sinabi niya dun sa mga tupa niya, huwag kayong maghiwalay, dito lang kayo. Siguro sinabi ng nagpapastol at pumunta itong nagpapastol sa malayong lugar at hinanap niya ng hinanap, napunta na siya doon sa malayo. Siguro pag dito mula simbahan hanggang doon sa village, narating na niya. At nung narating na niya, umakyat pa siya sa bundok, sabi niya, siguro tinatawag niya, ganun siguro niya. Hindi ko alam kung anong tunog ng tupa eh. Ayan, siguro, hinahanap niya, at nung nakita niya yung sheep na yun, yung tupa na yun, ano ang ginawa niya? Inilagay niya sa kanyang balikat at masaya siya. Nakangiti. Nakita niyo yung tupa, nakangiti din kasi nahanap siya ng kanyang tagapag-alaga. Kaya alam niyo ba mga bata, itong tagapag-alaga na ito, at saka itong nahanap na sheep, tuwang-tuwa din. At sila ay binalikan niya yung 99 na iniwan niya doon sa malayong lugar, at nung bumalik siya doon, pagpunta niya doon sa kanilang lugar, pumunta siya doon sa lugar nila, at nakita niya yung mga kapitbahay niya at mga kaibigan niya. Sabi siguro ng mga kaibigan, bakit wala kayo nagpapastol dito? Nasaan kaya yung amo nila? At dumating na yung nagpapastol sa yung tagapag-alaga. Ano ang ginawa? Pagpunta nila doon ay magsiya kayo, maging masaya kayo. Samahan niyo ako sa aking pagsasaya sapagkat nahanap ko na ang isang tupa na nawawala, kaya kumpleto ulit sila. They are 100 ulit. Sabi niya ganon. Kaya, alam niyo ba, sa sobrang saya nito, siya siguro ay nagpa-party pa doon sa bahay nila. O baka nagpa-party siya doon, o kaya baka nagkatay pa siya ng isa. Baka hindi natin alam kung anong, syempre kapag once na may kasiyahan sa isang lugar, syempre hindi mawawala yung kainan. Kaya siguro kinain din nila yung 99, joke lang. Ayan, siguro ang ginawa nila, nandun yung kasiyahan nila na kung saan andun na sinabi nung may-ari na nahanap niya yung kanyang isang alaga. Na kung saan ganun yung pagpapahalaga niya doon sa kanyang mga alagain. Na alam nyo ba mga bata, isa tayo doon. Katulad din ng kwento ng Panginoong Hesukristo, diyan sa parable na yan. Ang Panginoong Hesukristo, nung tayo ay tumanggap sa Panginoong Hesukristo, sino ang nagsiya? Walang iba kundi yung milyon-milyon na nandoon sa langit nung ikaw ay tumanggap sa Panginoon. Nung ikaw ay tumanggap sa Panginoon, anong saya? Ang mga angels, ang mga taong pumunta ng langit, nung ikaw ay sinabing nag-declare ka na tumanggap at tinalikuran natin yung kasalanan, at alam nyo ba kung ano ang kasiyahan nung nagrepent tayo doon sa tahanan ng Diyos, doon sa kalangitan. Kung gaano ang kaingay siguro doon. Syempre kapag masaya, maingay, wala namang masaya na tahimik sa isang crowd, 'di ba? Kaya isipin ninyo na kung gaano sila kasaya nung mga nandoon sa langit nung tayo ay tumanggap sa Panginoong Hesukristo. Na alam niyo ba, katulad din ng
Yun ang kinuwento ng Panginoong Hesukristo sa mga Pariseyo na ipinaliwanag niya na aanuhin mo yung marami kung hindi naman tatanggap sa Panginoon. 'Di ba? Isipin ninyo yung tumanggap sa Panginoon kung gaano kadami ay kung ano ang saya ng pag may tumanggap sa Panginoon. Isipin natin na ganun din tayo. Kapag tayo ay ibabahagi natin ang Panginoong Hesukristo, kung gaano kasaya ang Panginoon, kung ikaw ay araw-araw na nagsusulwining, paano natin napapasaya ang Panginoon? Araw-araw din natin napapasaya ang Diyos. Sa pamamagitan ng ikaw ay magsulwining ka dyan ng isa, sino ang masaya? Hindi lang yung crowds sa heaven, hindi lang yung mga angels, hindi lang yung taong shineran mo, bagamat minsan hindi pa nila maunawaan kung ano ang kasiyahan na masisigurado ang langit. Isipin natin, may Diyos na masaya. Hindi lang ikaw, hindi lang ang nashiran mo, hindi lang yung mga nakatingin doon sa langit, hindi lang yung Christian Bible Baptist Church PMA ang masaya, kundi sino ang masaya? Walang iba kundi ang ating Panginoon. Na tuwing ibinabahagi natin yung salita ng Diyos, tuwing merong naliligtas na kaluluwa, napupunta dapat ng impyerno, kung gaano kasaya ang Panginoon. Araw-araw, kung isa yung nashiran mo, kung how much more kapag marami kang nashiran, siguro, halos sa sobrang saya doon sa langit, di ba? Imagine niyo kung gaano kasaya ang kalangitan tuwing ibinabahagi natin ang Panginoon. Kaya, alam niyo ba mga bata, tayo, masaya din ang Diyos lalong-lalo na kapag tayo ay makakasigurado ng langit. Kapag tayo ay tumanggap sa Panginoon. Kaya, araw-araw, mapapasaya mo ang Panginoon. Mayaman ka man, mahirap ka man, pero ikaw ay kapag napasaya mo ang Panginoon, ikaw ang pinakamayaman, ikaw ang sikat doon sa langit kapag ikaw ay soul winner. Kaya tayo mga nakakapakinig na ng salita ng Diyos, wag nating ipagdamot yung natanggap natin. Sapagkat hindi yun compliance, kundi yun ay to glorify God para hindi na pumunta ang tao doon sa impyerno. Diba? Kaya alam nyo ba mga bata, tayo ngayong araw na ito, pasayahin natin ang Diyos. Hindi lang mga bata. Actually, walang bata na nanonood eh. Pasayahin natin ang Panginoon. Tayo mga Kristiyano. Paano natin mapapasaya ang Panginoon ngayong araw na to? Unang-una, manalangin, makipag-usap na tayo sa Panginoon. Pangalawa, mag-soul winning tayo. Just one more soul. Kahit na isang kaluluwa yan. At kapag once na siya ay tumanggap, kung ano ang rejoicing nila doon sa langit. 'Di ba? Hindi lang ikaw yung masaya. Hindi lang ikaw yung magiging masaya, pati yung share natin. At kung paano kung baguhin din sila ng Panginoon katulad ng pagbabago ng Diyos sa buhay natin, 'di ba? Kung ano ang naging part natin sa mga buhay ng mga masyasharan natin. Okay? Kaya tayo ay magsipag lalong-lalo na sa pagbahayag ng salita ng Diyos. Na kung gaano naging kasaya itong nagpapastol na ito, ganun din kasaya ang Diyos kapag once na merong isang taong makakasigurado na siya ay pupunta ng langit. Sapagkat merong isang taga-Christian Bible Baptist Church na nagbahagi ng salita ng Diyos sa taong yun. Kaya mga kapatiran, huwag tayong mapagod na maghayag ng salita ng Diyos. Ating itaas at purihin lagi ang Panginoon. Katulad ng kwento ngayon na patungkol sa fellowship. Yung pagmamahal ng Diyos sa atin, yun yung mangibabaw. Okay? Kaya hindi man maganda ang gising ng iba kasi baka masakit ang katawan. Pero hingi tayo ng kalakasan sa Panginoon at ibahagi natin ang salita ng Diyos. Okay? Kaya yun lamang po ang ating story for this day. I hope you enjoy our lesson patungkol sa pagmamahal ng Panginoon sa atin. Na ganun tayo kamahal ng Diyos, hindi niya pinili kung sino ang maliligtas sa atin, kundi lahat tayo ay pwedeng maligtas kapag tayo ay mananampalataya sa Kanya.
Kaya yun lamang po at tayo ay mananalangin muli. Pero bago tayo manalangin, ating awitin ang ating inawit kanina. Okay? For God so loved the world. Ready? Sing. For God so loved the world, He gave His only Son to die on Calvary's tree. From sin to set me free. Someday is coming back. What glory that will be. Wonderful is love to me. Okay mga bata at mga kapwa ko Kristiyano, maraming salamat sa pakikinig ninyo at I hope you enjoy our lesson at meron po kayong natutunan. Kaya tayong mananalangin na, ipikit natin ang ating mga mata at iyuko ang ulo. Let's pray po. Dakilang Diyos, salamat sa oras na ito. Thank you po sa kabutihan niyo po sa amin at napaalalahanan po muli kami patungkol po sa paghahayag ng salita ng Diyos po, Panginoon. Pagbigyan niyo po kami, Panginoon, ng puso po, Panginoon, ng burden po, Panginoon, upang lagi naming ibahagi po, Panginoon, ang kaligtasan. Because we can do nothing without you, O God. Kaya kami po lagi ay humihingi sa inyo lagi ng tulong po, Panginoon. Kaya tulungan niyo po ang bawat isa sa amin. Bigyan niyo po kami ng kasigasigan, ng maayos na puso, at ng strength for the whole day po, Panginoon. At itong maging blessing kami rin po sa iba. Thank you for everything, O God. Thank you for loving us. Thank you for choosing us po, Panginoon. And please forgive us for all of unrighteousness. In Jesus' name we pray. Amen. Maraming salamat sa inyo and to God be the glory.